Ito yung sinasabi ko mga amigo na yung bulaklak niya mabango. Itong puno na to. Grabe ang bango. Hi! Kain kayo ng eskwela? Pawing! Pawing Elementary. Ingat ka pagtawid ah. 6:24. Ang ganda ng sunset oh. Kulay orange. Labasan na ngayon yung mga estudyante sa high school dito sa Pawing. Mga 4:30 naglabasan yung elementary. Sa wakas guys, nakarating na ako ng MacArthur Park. Hi! Hi, te! Hi! Hi, kuya! Hi sa mga vlog. Mga bata. Mga elementary. So ito na yung jogging spots namin. Paikot pa rin sa Ubal. Ang layo nito. Dito kami magja-jogging. Sa mga 1.5 hour yung tatakbuhin natin para solid guys. Kasi hindi naman tayo araw-araw. 3 times a week tayo nagja-jogging. May mga nagja-jogging na pero medyo mainit pa. Hi! Hi! Kain kayo ng eskwela? Pawing! Pawing Elementary. Ingat ka pagtawid ah. Ayan mga estudyante. Elementary. Sa Pawing Elementary School. Shoutout sa taga Pawing Elementary School. First ikot. Grabe, pagod agad. Kunting ikot pa lang. Mag-i-start pa lang tayo. 5:25 PM. So, kailangan tayong makauwi mamaya ng 6:25 PM din. Marami na rin nagja-jogging. 5:25 PM pa lang. Usually, ito yung oras talaga na marami nagja-jogging. Kasi kahit medyo malinsangan pa, naghahalo na yung init saka malamig na hangin. Init. So, ito guys yung pinakamahirap gawin, no? Yung magpapawis ka or magbawas ka ng timbang. Pero masarap gawin yung magpataba, kumain ng marami, kumain ng masarap. Pero kapag kailangan mo na magpapayat dahil overweight ka na, hirap na gawin. Ay, sa buhay. Ito na yun ngayong panahon, no? Lawak na. Nung last week, tinabasan lang to. Ngayon, mataas na ulit. Kapagod guys. Naka 30 minutes na tayo. Hindi lang halata pero mabilis 30 minutes. Meron pa tayong 1 oras malapit na tatakbuhin. May palanding na airplane, no? Sayang di nyo makikita pala dyan. Ang layo. Andyan na siya, pag ano na siya, pag konti-konti. Andito kasi yung airport. Landing siyang ganun. Tapos pag landing niya doon, may mga nag-aabang doon na airport taxi para sa mga gustong magpakyaw pahatid sa ang part ng Leyte. May mga nakaabang na doon. Yun, parang Cebu Pacific, ay Philippine Airlines pala. Kita mo na dito yung logo ng ano sa may buntot. Sarap ng ipil-ipil. Nakakain yung buto nito guys, ito yung ipil-ipil. Ito yung bunga ng ipil-ipil. Tapos yung talbos nito, itong mga ganito, sa China, sa Thailand, kinakain nila to. Sinasawsaw lang nila sa ano, sa suka. Ayan, na may sili. Basta may sawsawan sila. Kahit nga bagoong pwede to pag sa atin. Kinakain ko rin to. Tapos paborito to ng mga kambing. Ito yung sinasabi ko mga amigo na yung bulaklak niya mabango. Itong puno na to. Ito bulaklak niya. Oh. Ito yung yellow na. Yung pinakaunang bulaklak niya kulay green. Tapos katagalan nagiging yellow. Tapos nagiging brown to pagka tuyo na. Grabe ang bango. Kapag mag-jogging ka dito tapos ganitong oras or umaga, maaamoy mo siya kahit medyo malayo-layo lang siya na konti. Dahil naano siya sa hangin. Di ba? Nung elementary kami, yung
Ang bulaklak na to, iniipit namin sa sa notebook. Tapos the more na lalagyan mo ng ganito or katagalan mo nilalagay siya sa notebook, bawat buklat mo nangangamoy ganito, mabango yung notebook mo kahit walay brown na siya. Diba? Dalhin ko to, nilalagay ko siya sa bulsa, dito siya. Tapos mamaya pag uwi natin, mangangamoy yung bulsa natin ng mabango. Tapos mamaya iipit ko to sa notebook ng anak ko para katagalan man niya, bakit mabango yung notebook ko? Hindi niya alam na ganito ginagawa namin dati sa probinsya pampabango ng bawat pahina ng notebook. Tawin natin mamaya, mag-uwi natin. Nagja-jogging din yung aso. Ganda ng araw pa-sunset pa lang. 5:45 na mga amigo. Meron na lang akong 55 minutes para tumakbo. Pawis na rin ako. Pero parang hindi ko na kaya yung matagalan. Nakakapagod. Dahil imbis na 3 times a week tayo mag-jogging, 2 times a week na lang. Hindi kasi pareho, may time kasi na parang kulang na yung oras. Tapos may time na maulan. Yun. So wala. Pending. Kaya sa bahay lang nagugulong. Tapos minsan matagal din lumabas yung anak ko sa school kasi 4 PM sana yung pinaka out nila, pero 4:30 to 5 na nilalabas, pinapalinis pa. Kaya matagal. Ganda ng sunset ayan guys, mga tabunan ng mga talahib. Ganda. Almost 5 PM na ng hapon. Ganda panoorin, kulay yellow yung araw. Mayroon dito nakalaylay na wire. I think live wire to guys. So ingat-ingat na lang sa mga nagja-jogging dito. Kasi 5'3" ako. Pwede ako sumayad. Lalo na yung mga 5'4", 5'6", diba? Or kahit 5'2", sasayad ka dun kasi mayroon siyang mas mababa pa lang na fart. Lalo na pa yung nagpapaabot ng gabi dito. Delikado. Kaya ingat-ingat kayo. Dito yung banda sa may mga puno ng mahogany. Yung may wire na naka-stick sa baba. Ang dami yung nag-jogging guys. So, ang oras natin is 6 PM. Dumadami ng dumadami. Siguro yung iba kasi papa-out lang ng trabaho. Kaya ayun, jogging na sila. Ang dami namin puro lakad. Mas marami yung lakad namin kumpara sa takbo. Yun yung mga jogging na pang daddy or pang tatay. Diba? Daming puno. Ganda. Joggingan. May mga pasalubong, may mga pa-diretso. Hindi pantay. Mas maganda nga yung ganun para hindi siksikan. Kaya dito na lang ako sa kalsada. Kasi dyan sila sa traktor. Pwede rin naman doon. May mga malaking ibon dito. Para siyang mga lawin. Kaya minsan nagpapalipad ako ng drone dito. Muntik siyang mabagsak. Huwag lang doon kasi matubig yung likod yun Pero pag dito lang area, pwede na. Ito pa ulit wire. Medyo manipis siya. Kaya hindi ko alam kung parang putol to. Sa wifi yata yan. Okay lang yung ganyan. Ang problema lang pag sumabit ka, maliig ka tapos bumagsak ka, simento yung baba, patay. Di ba? Baka matigok ka na dito jogging. Kaya yun yung dapat bantayan nyo dito kapag nag-jogging. Kasi may mga wire na nakababa. Ito guys, ang oras natin is 6:25. Ang ganda ng sunset kulay orange sa horizon guys, kita mo. Ganda. 6:25 PM dito sa Boy Scout Rotonda. So yan yung sunset. Sobrang nice ng sunset. Sobrang nice ng sunset guys. So dito sa may Boy Scout Rotonda, Palo, Leyte. Malapit siya sa MacArthur Park. Grabe.
Sobrang orange ng langit. Tapos ayan, meron siyang parang line. Ganda. Ganda ng pagka-orange niya guys. Oh. Mula doon papunta doon. Oh. Sobrang solid. Tapos tingnan niyo yung langit. Perfect talaga yung weather ngayon pag nag-jogging. Pero kaninang tanghali, papuntang alas 3 ng hapon, sobrang init pa rin dito. Ngayon lang malamig, mga bandang 6 PM. Okay, so umabot na ako mga amigo ng 2 hours sa pagja-jogging. At ngayon, rewards naman. So, dating gawi, pupunta ako ng MacArthur Park. Doon mismo sa nagbibinta ng buko. So, okay ko na yun eh. 40 pesos yung isang buko. Dati 35 lang yun guys, sayang. 5 pesos din yung na-increase. Nagtitipid nga ako ngayon kasi pag nagja-jogging ako mula bahay papunta rito, nilalakad ko, tinatakbo. Pauwi, ganun din. Kahit masakit to sa paa. Dahil para makatipid. Kaso nag-increase na talaga lahat ngayon, wala na tayong magagawa kasi di rin naman natin masisisi. Mahal na rin yung mga gasolina. Kaya siyempre, lahat ng mga negosyo gumagamit ng gasolina yan para kargahan ng mga produkto nila. So, doon rin sila bumabawi. Tayo talaga kawawa lagi yung mga consumer o yung mga ordinaryong tao. Di ba? Yun yung real talk sa buhay. Pag mahirap ka, lamang ang mga buhaya. Ayun. Dito ako madalas bumibili ng buko guys. Dito. So kapag tapos ko nag-jogging, dito ako nagbubuko. Ayun. Halos maraming nagbubuko. Meron ding nag-shake. Meron ding fresh buko. So pwede kasing ipapashake mo yung buko mo rito. Isa sa mga nagustuhan ko dito mga amigo, kasi yung ambience niya sobrang ganda. Nasa ilalim ka ng mga puno. Kahit tanghali ka pupunta rito, malilim. Tapos bukas rin naman nato sila. Diba? Ayan, may mga ilaw. Ito is parang talisay. Sobrang ganda rito guys. Ito yung food park na nasa ilalim ng mga puno. Malapit lang talaga din siya. Kadikit siya ng MacArthur Park. Or part na to na MacArthur Park yata eh. Ayan o. Hapon, mas maraming tao hanggang gabi. So maraming tao dito. I think hanggang 10 PM bukas yung park, yung food park na to. So mostly ng mga pumupunta rito mahilig sa mga milk tea, mga street foods yung madalasan dito. Tapos mga juice, buko juice, yun yung marami dito. Meron sila itong mga burger, mga pastry, mga chicken wings, yun yung mga available dito. Then yung isa naman na food park na malapit dito, barbecue naman yung tinitinda nila doon. At dinadaanan ko lang siya lagi, mas malapit yun doon sa dinajaggingan ko kumpara dito.